Oh, wait lang. Oh, dito na tayo sa mga ano, sa mga sa mga balita ngayon. Oh, dito yung kaninang tanong ninyo. Oh, 'di ba minura? Minura ng mga estudyante si Bongbong Marcos diyan sa Davao City. Mantakin mo, hindi ka nahiya niyan, Bongbong. Pati sanggol galit sa iyo. Oh, pumunta nga daw si si Bongbong Marcos diyan sa Davao eh. Putyang ina niya nung nakita siya nung sanggol, pumakyo yung sanggol eh. Sanggol pa yun, 2 buwan pa lang kakapanganak. Nung nakita si Bongbong, pumakyo daw na ganyan, pakyo. Oo. Putyang ina, galit na galit sa ugali ng kabataan, gago. Yung ugali ng mga magnanakaw, yun ang problema, hindi ugali ng kabataan. Yung mga kabataan man, naririnig nila eh. Siyempre yung mga magulang nila, hirap na hirap sa buhay. Yung mga, siyempre, public school man yan, nakita nila yung mga magulang nila hirap. Tapos kada hirap na hirap sa buhay yung mga magulang nila, putyang ina, ang minumura nila sa Bongbong, putang ina mo talaga Bongbong, pahirap ka sa Pilipinas. Kasalanan talaga ni Bongbong. Narinig sa mga magulang nila yan eh. Kaya nung nagpunta si Bongbong diyan sa diyan sa Davao City, putyang ina niyan. Ninakaw pa, mantakin mo, ninakaw pa ni Bongbong pati yung ninakaw na pera ng taong bayan. Ninakaw pa yung flood control. Pati ba naman yung proyekto ng ni Inday Sara, ang pabahay diyan sa Davao City na nakawin parang hayop na yan. Kala mo siya nakaisip. Ang wala namang isip niya paano magkaka-project yan. Tuwan-tuwa yung mga tuwan-tuwa yung mga loyalista, mga vlogger. O natulungan yung Davao. Gago, di nga niya matulungan Ilocos Norte. Tingin yung Ilocos Norte, pumunta kayo ron. Pumunta kayo sa Ilocos Norte, feeling nyo nasa probinsya kayo talaga. Pero pag pumunta kayo sa Davao, paglapag mo pa lang sa airport, putsaka na, para ka na nasa Maynila. Ganun ang vibe sa Davao. Punta dyan sa Ilocos Norte, 2 na naging presidente dyan ha. Ngayon, magiging 2 pa lang presidente sa Davao. Isa pa nga lang presidente sa Davao, sobrang ganda na ng Davao. Yung Ilocos Norte, 2 na naging presidente dyan, Marcos Sr. tsaka Marcos Jr. Tinan mo yung Ilocos Norte, putang ina hanggang ngayon. Mas mayaman pa Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. O ngayon, nagtataka sila. Bakit yung mga bata ganun ang ugali? Oh, hindi kayo nagtataka. Bakit kaya galit yung mga bata sa atin? Sisisi na naman nila sa mga Duterte. Kasi mga Duterte, siyempre Davao yan, mayor nila Duterte. Tapos mga Duterte palamura yan. Kaya mga bata palamura, gago. Pag pumunta ka man sa Davao, wala naman nagmumura doon kung hindi ka kamura-mura. Parang sinasabi nila, lahat ng tao sa Davao nagmumura eh. Pumunta ka sa Davao, maglakad ka, bumili ka sa tindahan, di ka mamumurahin doon. Kung matino ka man tao, di ka mamumurahin. Kahit saan ka magpunta, ikaw nga Claire Castro, punta ka ng Canada, pinagmumura ka doon. Hindi na problema dito yung ugali ng kabataan, hindi problema rito yung ugali ng mga OFW, hindi problema dito yung ugali ng mga tiga-Davao. Ang problema rito yung ugali yung mga magnanakaw kayo. Yun ang problema. J-Pax ha, maraming salamat sa inyo, Saudi Arabia. Tanginan nyo, iisipin nyo yung mga ugali ng mga kabataan. Yung ugali nyo, isipin ninyo kung paano nyo ninanakawang bayang Pilipinas. Tama pa ba yan? Mantakin mo pati bata, dati walang muwang. Ang bata man, anong ginagawa niyan? Mag-computer, mag-Facebook, mag-mobile legend. Pagka medyo mag-basketball, magluksong lubid. Maglaro ng jolen. Yun man ang gawain ng bata. Ako ba nung bata ako, mga ganyan ang edad ko, elementary ako. Alam ko ba yung politika? Malay ko, hindi ko alam presidente ko sino nun eh. Basta ang alam ko, national hero si Jose Rizal eh. Kilala ko si Andres Bonifacio. Pero nung grade 5 ako, hindi ko man kilala sino presidente nung grade 5 ako. Nung grade 6, nung high school ako, alam ko kung sino presidente, pero tangina wala akong pakialam sa mga ginagawa nila sa mundo. Ang gusto ko lang nung bata ako manligaw, inaantay ko lang mag-JS prom, ganyan. Tapos pupunta ako dun sa ano ba yung mga ginagawa natin nung high school tayo, yung parang yung marriage boot na ganyan, di ba? Foundation day, yun lang inaantay ko, sports fest, yun lang inaantay ko nung bata ako. Kung bantakin mo itong mga bata ito, high school, elementary, high school, nung nakita si Bongbong minumura, putangin na mo Bongbong, mamatay ka na. Ano yung sinasabi ng mga bata? Hindi kayo nag-iisip, bakit kaya ganun sila kagalit sa atin? Siguro masamang tao tayo, ganun. Alam nga naman kung mabuti kang tao, putang ina, mumurahin ka. Hindi ka ba namang gago? Kaya nga, ikaw nga Claire Castro, tingnan mo, hindi ka nagtaka. Bakit nung nagpunta ka sa Canada, pinagmumura ka, tapos tinawag ka pang pangit? Ibig sabihin, pangit ka na, mukha ka pang impacta, tapos sasama pa ng ugali mo, kaya kayo pinagmumura dun eh. Yun yung punto natin dito. All walks of life, mula matanda hanggang bata, putang ina, alam na yung bustado ng lahat ng mga katarantaduhan nyo. Yan ang ibig sabihin ng negative 27. Yan yung itsura ng negative 27 trust rating. Yan yung nirereklamo niya. Nanawagan ng palasyo na muling pairalin ang tamang pag-uugali. Oy, Grace Cordoba, salamat sa pang 3-in-1 ha. Mabuhay ka ng habang panahon. Paggalang sa mga kabataan. Yan ay matapos pong kumalat ang video ng ilang estudyante na umano'y ng bastos kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Davao City. Ivy Rosena, salamat kaayo, Mr. Chair. Git ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi matututo ng tamang pag-uugali ang kabataan kung ang nakikita nilang iniidolo o leader ay walang modo. Kita mo, putang ina mo. Bobo talaga to si Claire Castro. Tinan mo. Bata. Tapos bakit iniidolo ng bata yung mga Duterte? Sabihin na natin Duterte itong inaano niya rito, pinatatamaan niya. Duterte na naman.
Tangina, siguro pag natata ito si Claire Castro, kasalanan pa rin ng mga Duterte. Siguro pag gising niya ng umaga tas mabantot ang bunganga niya, amoy panis na laway siya, kasalanan pa rin ng Duterte. Siguro pag yung asawa nito hindi tumigas yung burat, kasalanan pa rin ng mga Duterte. Bakit kaya? Bakit kaya lahat na lang ng nangyayari sa bayang Pilipinas kasalanan ng mga Duterte? Imagine mo, sabi niya, walang magiging tamang pag-uugali ang mga bata. Kung ang nakikita nilang iniidolo nila na leader, sinong gagong bata ang mag-iidolo ng leader? Hindi naman butante yan. Ito nga ang problema natin Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, putya yung problema ng Pilipinas, umaabot na hanggang sa mga kabataan. Dahil sa incompetence ninyo, dahil sa kabobohan ninyo, katangahan ninyo, kademonyohan ninyo, kaululan ninyo, umaabot na sa kabataan yung balita. Imagine, putya nung bata ako, wala akong ibang ginawa kundi putyang ina, magbasa ng Playboy. Oo, manood ng Bold, manood ng Tarzan X, ganun. Magbasa ng ng comics na malibog, ganun. Yung mga ginagawa ng bata, maglaro, magtagu-taguan, langit lupa. Yan. Nung bata ba ako, nag-uusap kami ng mga kaklase ko tungkol sa presidente ng Pilipinas, tungkol sa congressman, tungkol sa flood control. Wala namang ganun, gago kayo. Bata yan. Ang mga idol nung bata ako, gusto ko lang maging super saiyan. Totoo yan. Ako nung bata ako, gusto ko lang maging Bold Star Wala akong ibang gusto po na gusto ko yumaman. Hindi. Ako nung bata ako, gusto ko maging mayaman. Hindi. Gusto ko maging porn star. Puta, idol ko sila, Peter North. Hindi ba? O kayo, sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Anong ginagawa ninyo ng mga bata kayo? Natatandaan nyo ba nung high school kayo? Second year high school, first year high school? Kilala nyo ba kung sino presidente nun? Di ba? Putsang ina, basketball lang ang gusto kong gawin nun. Manligaw, maghatid ng babae, lumandi sa classroom. Yun lang ang ginagawa ko nun. Putsa, wala akong pakialam sa politika. Mantakin mo. Magtaka ka na, Claire Castro, bakit minumura ng mga estudyante si Bongbong samantalang hindi man mga botante yung mga estudyante? Not because idol nila yung mga Duterte, but because alam ng mga kabataan ngayon kung paano nyo ninanakawan yung mga kababayan natin yung Pilipinas. Kasi alam din ng mga kabataan na pati tayo ninanakawan ng mga kaya wala tayong baon Kaya alam mo, anong baon mo? Anong baon mo? Pandesal tsaka ketchup? Puta, walang hotdog, ketchup lang? Oo. Ako nga, bagoong alamang tsaka pandesal Puta, alam ng mga bata na kaya wala tayong baon, kaya walang palaman itong pandesal natin dahil sa putang inang Bongbong na to, ninakaw lahat Ganon. Ito nga daw si J-Pax, nagjajakol lang daw siya. Nagsasalsal lang daw siya nung bata siya. Tarantado kayo talaga. Iniiwasan ko nga yan. Iyan pa naman yung sinabi nyo. Walang hiya kayo. Walang hiya talaga to si Claire Castro to. Walang utak talaga to. Pati yung mga pati yung mga ng bata isisisi pa sa mga Duterte, gago. Cartoons na pinapanood ng mga One Piece, Dragon Ball, ganyan. Naruto, yun ang pinapanood yan, di nanonood ng mga politiko yan. Kaya lang alam nila O syempre sabihin nila, may project. Tangina project, humingi ka doon kay Bongbong, ninakaw niya na yung pang-project mo. Kaya galit sa kanya. Field trip na Field trip na, bayaran na daw, doon na ako sa likod ng bus, mauupo niyan. Late na baka hindi maubusan na ako ng bus, doon na ako sa may estribo na ako uwi. Gusto mag-field trip, tangina, humingi ka doon kay humingi ka kay Lisa Marcos. Alam na ng mga bata yan. Oo, alam na ng mga bata yan na kaya hirap ang buhay nila, wala silang baon, kaya yung mga magulang nila nag-aaway-away na, kaya lagi na lang ulam nila pag dating nila sa bahay, saluyot na lang, tsaka labong. Alam nila dahil kasalanan niya ng gobyerno. Kaya nung nakita nila si Bongbong, putang ina, ito may kasalanan kung ba't nag-aaway yung nanay ko araw-araw. Kaya yung tatay ko, putang ina, kulang na yung sweldo ng tatay ko, hayop na yan. Murahin tong punyeta na to, ganon. O kaya galit na galit po kay estudyante. Lamura at nagdarasal para sa kapahamakan ng iba. Sa huli na nawagan ng palasyo na ibalik ang disente. Putang ina, ibabalik ang disente, binalik nyo, magnanakaw, hindi naman disente binalik nyo. Binalik nyo nga yung disente, putang inang yan, pero kawatan naman. Binalik nyo nga yung disente, adik naman. Inan to, ibalik ang decency to our country. Huwag natin pabayaan ang ating mga kabataan. Gago, pumunta ka rin, mumurahin ka rin, gago ka. Oo, ako nung bata ako, hindi ko alam kung sinong spokesperson. Tanongin mo bata ngayon. Yung anak ko nga kanina, Inglesera tinanong ko siya kung kilala niya sinong spokesperson. Alam daw niya si Impacta Dad, it's Impacta. Anak ng tinapay na yan. At maayos na pag-uugali sa bansa at huwag aniya pabayaan ang mga kabataan. Una nang humingi ng tawad ang DepEd School Division of Davao sa insidente at tiniyak ang pagbibigay ng akbang intervention sa mga sangkot na estudyante. Ang pati ba naman estudyante, gusto nyo pa ipakulong? Dapat lang murahin si Bongbong. Alam mo, dapat ikulong yung bata na yan, paluin kapag sinabi, Bongbong, ang galing mo, mabuhay ka. Sana ikaw na lang maging presidente habang panahon. Pagka ganun ang sinabi ng bata, putsang inang yan, bata pa lang, ikulong na yan.
Oo, pero kung yung bata sinasabi na na putang ina magnanakaw, mamatay ka na. Hayop ka, pahirap ka sa Pilipinas. Kung ganun yung sinasabi, katotohanan naman yun. Katotohanan man yun, boss. Ba't pa naman pati ba naman bata, isa-sanction nyo dahil lang doon? Gusto ko naman. Anong gagawin nyo sa mga bata? I-kick out nyo sa eskwelahan? Ganon? Ha? I-kick out nyo sa eskwelahan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y